ka-fix-it, how to avoid dooring. Yan ay babahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fix It Dennis, fixing the way we drive. Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo paano nga ba tayo makakaaywas sa dooring, mga ka-fix-it. So sa mga hindi po nakakaalam, mga ka-fix-it, ang dooring, ito po yung isang uri ng practice na ginagawa ng ibang driver na kung saan binubuksan nila yung pintuan nila ng biglaan na nagkokosko ng aksidente, mga ka-fix-it, no? Marami na kasi ako napanood na video regarding that. Kung mahilig kang mag-YouTube or mag-Facebook, meron pong mga video na kung saan mapapanood mo yung mga certain accidents na nangyayari dahil sa dooring. So paano nga ba tayo makakaiwas dyan? Hinto tayo dito sa kalsada na ito. Itatabi ko lamang dito. Magsisignal ako So nakatabi na ako dito. Halimbawa may establishment dito na kailangan kong puntahan. Ayan. So pinark ko na yung sasakyan, pinahinto ko na yung makina at bababa na ako ng sasakyan. And unknowingly, at hindi ko man lang tinignan yung aking side mirror, bigla akong binuksan yung aking pintuan, no? Pagbukas ko ng aking pintuan, merong sumabit na nakabike or nakamotor, or worse, minsan ibang sasakyan or pedestrian, yan, tatama sa aking pintuan. So disgrasya po yung nangyari. So meron po talagang mga driver na gano'n na hindi tumitingin sa rear view mirror, sa door mirror or sa side mirror bago nila buksan yung kanilang sasakyan, no? Lalong lalo na, mga ka-fix-it, napakadelikado nito kung paparada ka sa mga kalsada na kung saan busy yung kalsada. Lalong lalo na kapag sa mga two-way street na kung saan dalawang flow lamang na yung sasakyan yung makakadaan. So masikip po yung kalsada na yun, tapos paparada ka sa gilid at bigla mong bubuksan yung inyong pintuan. Napakadelikado niyan, mga ka-fix-it. So unang-una, para makaiwas ka sa dooring, kung makakapark ka naman sa isang lugar na kung saan mas maluwag yung parking or mas secure yung parking, at hindi ka pa kailangan pumarada sa gilid ng kalsada, doon ka na lang pumarada sa maluwag, no? Para makaiwas ka sa dooring, makaiwas ka makadisgrasya, mga ka-fix-it. Okay? So kung hindi maiiwasan, halimbawa andyan yung establishment na paparadahan mo or papasukin mo establishment, kapag ka pumarada ka, igilid mo na maigi yung iyong sasakyan, no? Subukan natin yan dito. Papasukin natin tong kalsada na ito. Yan, nakasignal na ako ng kanan at nasa shoulder na ako, so safe na yung pagliko ko. Pero titingin pa rin ako sa aking side mirror ko, baka minsan may sumisingit na motor. Ayan. So tatabi tayo dito sa kalsada na ito, mga ka-fix-it. Igigilid ko ng maigi yung ating sasakyan, malapit na sa gutter. Ayan. So halimbawa pag parada ko, ready na akong bumaba, titingnan ko muna yung aking rear view mirror. At mas maganda, kagaya nito, meron tayong back camera, kitang kita ko yung likuran kung may paparating. Pero titingin pa rin ako sa aking side mirror bago ko bumaba. Sisiguraduhin ko na clear yan bago ko buksan yung aking pintuan. Okay? At pagbukas ko pa nga ng pintuan, para lang makasigurado, pagbukas ko ng pintuan na ganyan, sisilipin ko pa yan. Yan. Sisilip pa ako ng ganyan sa pintuan bago ko bumaba. Kasi syempre, pag nabuksan mo na yung pintuan mo, mag-iiba na yung angulo ng side mirror, hindi mo nakita yung likuran. So para makasigurado, tumingin ka pa ng ganyan bago ka bumaba, no? Buksan mo lamang ng slight opening yung pintuan, konting bukas lang, at silipin mo yung likuran bago ka bumaba para makasigurado ka na walang paparating na sasakyan at hindi ka mag-cause ng anumang aksidente sa ibang motorista. At isa pa pong payo, mga ka-fix-it, kagaya na sinabi ko kanina, kung makakaparada ka naman sa mas maayos na parking slot, doon ka na lamang pumarada. Okay? So meron pa niyan nangyayari. Hindi lamang dito sa driver side nangyayari ang dooring na yan, no? Minsan nangyayari din yan sa passenger side. Halimbawa, nagpapatakbo ka sa kalsada, okay? Tapos meron kang pasahero, halimbawa TNVS driver ka, o hinatid mo yung anak mo, hinatid mo yung asawa mo sa kung saan man.
hindi ka pumark, nasa flow kayo ng traffic, tapos ayan na yung pupuntahan ng asawa mo, so hindi mo tinabay yung sasakyan. Biglang binuksan ng asawa mo ngayon yung pintuan para makababa siya, may motor na paparating sa gilid, no? Yung mga motor na dumadaan sa may gilid, sa may gilid na ng gutter halos, yun, pwedeng ma-aksidente yun kapag binuksan mo agad yung pintuan dito sa may passenger side. Hindi lamang dito sa may passenger side, ganun din sa passenger side sa likuran, no? Ang pinakamagandang solusyon para sa mga ganong pagkakataon, mga ka-fixit, iparada mo ng maayos yung iyong sasakyan, sabihan mo yung iyong pasahero, o wag ka mo nang magbubukas ng pinto, kung hindi man centralized lock yung iyong sasakyan, no? Wag ka mo nang magbubukas ng pinto, ipaparada ko muna yung sasakyan bago ka bumaba, no? Wag po tayong maging tamad, no? Kasi yung pagiging tamad, magkakos po yan ng aksidente. Maganda, iparada mo ng sasakyan yung ng maayos yung iyong sasakyan doon sa establishment na iyong pupunta, ano, kung saan mang lopalop kayo pupunta. Parada mo ng maayos yung sasakyan, pababain mo ng maayos yung pasahero sa hindi kalsada, yung sa maayos na paradahan, para iwas disgrasya, mga ka-fixit. Iwas disgrasya yun para sa iyong loved ones, o kung sino man yung sasakay mo na bababa. Iwas disgrasya din sa ibang motorista, at iwas abala, no? Mas maigi yung ganon kaysa yung bababain mo dito sa may gilid ng kalsada. At syempre, minsan hindi mo naman sinasadya, hindi ikaw yung magsasabi, yung mismong pasahero mo yung bigla ang bababa. So mas maganda paalalahanan mo na, bawal bumaba dito, wag kang bababa dito, itabi ko yung sasakyan. Yan, itabi mo yung sasakyan ng maigi para makababa siya safely. Okay? Lalong lalo na kapag kabata yung sakay mo, mas maganda bumaba ka pa nga ng sasakyan, i-assist mo yan sa pagbaba para ano siya, no? Maging ligtas siya sa kanyang pagbaba at pagpasok sa eskwela kung dyan mo man siya hinatid. So yun, be very careful. Isipin mo yung mga ganong klase ng insidente para makaiwas ka, mga ka-fixit, kasi lubhang delikado na bigla-bigla po tayo nagbubukas ng ating pinto or yung dooring na tinatawag, mga ka-fixit. Okay? Ang dami ko na napanood na aksidente niyan. Actually, makakatulong nga, mga ka-fixit, kung manonood ka ng mga video na yon. Hindi naman nandyan yung video na yon para takutin ka, no? Hindi po ganun yun, mga ka-fixit. Ang mga video na yon is magsisilbing reminder para sa'yo, para malaman mo yung mga ganong klase na aksidente at hindi na mangyari sa'yo, or mabawasan yung risk na mangyari sa'yo, mga ka-fixit. Kasi alam mo na na possible na mangyari yun, so makakagawa ka na ng paraan para makaiwas ka sa ganong klase na aksidente. So yung ganon yun, mga ka-fixit. Okay? Ako mahilig ako manood ng mga ganyang videos kaya malaking bagay para sa akin yon na maibahagi ko rin sa inyo, mga ka-fixit. Okay? So be safe lang, mga ka-fixit. Always be safe. Palagi po nating iisipin yung kaligtasan natin, kaligtasan ng ating mga pasahero, at kaligtasan din ng mga nakakasalamuha natin sa kalsada. And with that being said, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. And that concludes our episode for the day. I do hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung di ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Again, thank you for watching. Hanggang sa muli, paalam!